Alright mga tol, no, Senator Jinggoy nais ipatigil ang senior high school o yung 11 and 12 dito sa K-12 program o yung sa schooling na natin mga tol. No, hiniling ni Senator Jinggoy Estrada na alisin na ang mandatory senior high school sa K-12 program, no, dahil bigo raw itong magbigay ng trabaho sa graduates. Suportado ito ng ilang magulang ayon sa DepEd. Babaguhin muna ang senior high school curriculum bago desisyonan ang kinabukasan nito mga tol. Ngayon, pag-usapan natin to kasi syempre, lalo-lalo na no, sa mga parents na, sa mga magulang dito mga tol na nanonood ngayon. Kayo ba ay pabor dito sa nais mangyari ni Senator Jinggoy Estrada na alisin na itong mandatory senior high school dahil bigo rin naman daw ito na magbigay ng trabaho sa graduates mga tol? Alalahanin natin mga kapatid, hindi lahat ng Pilipino o majority ng mga Pilipino ay mayayaman, di ba? So ang tangi nating maipapamana sa ating mga anak is yung edukasyon, mga tol. Pero ang pagbabawas nga ba o pagdadagdag ng taon sa pag-aaral ay makakatulong o sapat na siguro yung ayusin, i-improve yung curriculum mga tol sa mga paaralan? Lalong-lalo na, kung naalala ninyo, 2024, di ba? Napakarami ng graduate sa senior high school nang hindi marunong bumasa o hindi marunong sumulat mga tol. Ngayon pag-usapan natin ito mula rito sa Net25 News and Information. No? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba kung ano ang inyong masasabi rito. Gustong ipatigil ng isang mambabata sa mataas sa kapulungan ng Kongreso ang senior high school sa programang K-12 ng pamahalaan. Sa pamagitan po ito ng pag-amyenda sa umiiral na batas dito. Nagsimula itong K-12 panahon ni Noy Noy. Binigyang diin ng senador na hindi naman nangyari ang target ng programa na magkatrabaho agad ang mga estudyanteng nagsipagtapos sa K-12. Hinabura naman ng ilang magulang ang hakbang ng senador at idinaing na dagdag pa sa kanilang gastusin ang 2 taon na senior high school imbis na nasa kolehiyo na po ang kanilang mga anak. Mian Corvera sa balita. Well, kasi sa ibang bansa mga tol talagang hanggang grade 12 na eh. Diba? Yun na yung sa ibang bansa eh. Pero tayo kasi, nandito tayo sa Pilipinas, nasa third world country tayo. Pero paano nga naman tayo magiging first world country? Una-una kung sa edukasyon pa lang, talagang lagapak na tayo, di ba? Nais ni Senador Jinggoy Estrada na tuluyan ang tanggalin ang mandatory senior high school sa K-12 program. Naghain si Estrada ng Senate Bill No. 3001 at hiniling na amyendahan ang Republic Act 10533 o ang Rationalized Basic Education Law. Ayon sa Senador, bigo ang programa na makamit ang layo na mapabuti ang kakayahan ng mga estudyante at mabigyan ng trabaho ang mga nakapagtapos ng K-12 program. Sa panukala na Estrada, kung bigo na mabigyan ng trabaho ang nakapagtapos ng K-12 program, palagay ko hindi naman yung K-12 program may problema. Diba? Yung mismong Pilipinas. Diba? Kasi kulang na kulang talaga. Kahit ngayon mga nakapagtapos na ng kolehiyo, nahihirapan pa maghanap ng trabaho eh. Yun kaya yung mga nakapagtapos lang ng grade 12 o ng senior high. gagawin na lang simple ang sistema ng basic education at gagawing 1 taon na lang ang kindergarten. Ibabalik naman sa 4 na taon ang secondary education. O yung high school, 4 na taon na yung high school. Tulad ng dati, after grade 6, pagkatapos nun, high school na. Ang ilang magulang pabor sa panukala dahil sa dagdag na gastusin sa 2 taon sa senior high school. Right now, hindi more on ang naging burden as a parent, nagpapaaral din. Ang naging burden is more on costly on our part kasi additional yun. Galing din sa private school yung mga anak ko. So, pa-additional. Sana, if nag-college na diretso. Gets naman natin mga to. Lalong-lalo na kung talagang hindi naman makakatulong, di ba? Lahat naman siguro, halos lahat sa atin, di ba? Ay ang pag-aaral natin grade 6, after noon 4 years sa high school,
Tapos kolehiyo na, bahala na kayo mamili o bahala na tayo mamili kung ano ang kukunin nating mga kurso. May 2 years, may 4 years, may mas mahaba pang taon, depende sa kurso. May mga nag-take ng vocational lang at yung iba mga tol, nakakapagtrabaho na. Yung iba nakapag-abroad pa, di ba? Sabi ni Tatay Marcelino, tama ang panukala dahil imbes na kolehiyo na sana ang kanyang 2 anak, kailangan pang magdoble kayo dahil bubunuin pa ang 2 taon sa senior high school. Ganda ngayon para makatipid naman yung mga mahirap. Kasi dagdag lang sa taon yan, tapos kawawa yung mahirap ang gastos. Dapat daw na sa college yun. Ang maganda ngayon, wala yun eh. Makatulong naman kung mayroon sana ang pirang kagastos, pero ngayon mahirap ang hanap buhay. Dapat nakatipid tayo sa taon eh. Para sa school principal na si Sir Ed Cruz, maganda ang layo ng K-12 program para iangat ang antas ng kalidad ng edukasyon. Pero may mga estudyante talagang hindi siniseryoso ang pag-aaral kaya hirap makakuha ng trabaho pagkatapos ng kanilang senior high school. Totoo naman din. Totoo naman, lalo na exposed na mga estudyante ngayon sa social media. Lahat may cellphone na mga tol. Nung nag-aaral kami, putya, pag may cellphone ka, mayaman ka. Totoo. Di ba? Bibihira may cellphone. At wala pa naman talagang ano noon. Mahal pa talaga cellphone noong mga panahon na yon. Nung ako'y nag-aaral pa baka 2003. Ano ko niyan? 4th year high school ako noon, mga tol. Kapag may cellphone ka, rich kid ka. No? So ang mga kabataan noon, talagang hindi sila exposed sa social media. Ngayon kasi mga tol, isa yan sa distraction ng mga estudyante. Sa totoo lang dati kapag nagre-research kami ng mga project o assignment namin, talagang babad kami sa library. Mga tol, no? Pupunta pa kami sa Quiapo para bumili ng mga lumang libro. Kasi may mga nagbebenta din, may mga lumang libro para mahanap lang namin yung mga project o assignment na kailangan namin gawin. Ngayon kasi social media na rin Google, Wikipedia, mga tol. Syempre, since nasa online ka na, nahahatak yung attention mo ng social media kasi doon din yun Nasa cellphone na rin yun mga tol di ba? Kaya talagang minsan nasisira din yung diskarte at maganda yung layunin ng K-12. Kaso kasi napakarami na ring distraction at buti sana kung libre ang pag-aaral, di ba? Ang dami kasing bayarin din. Di ba? Ang daming bayarin. Kahit naman yung hindi na mga kailangan naisasama pa rin di ba? Sa tao yun Kahit ano ng mga klase o uri ng curriculum ipasok mo, kung yung tao naman hindi magsisikap, wala din. So kung kaya niyang magamit yung kanyang natutunan sa pag-aaral, talagang aangin sa buhay. Pero kung hindi niya gagamitin, wala. Sa 12 Totoo rin naman. Pero alam nyo mga tol, sa panahon natin ngayon, regardless kung nakapagtapos ka o hindi. Well, maganda pa rin pag may natapos ka Pero di ba napakaraming umasenso sa buhay na drop out, hindi nakapagtapos, di ba? Dahil sa, yun yung choice nila. Di ba? Choice nilang sumugal, choice nilang mag-take ng risk. Kasi yun ang problema Yung pagte-take ng risk, dahil nga pag nabigo ka isang beses, ayaw mo nang subukan ulit. Well, hindi naman kasi din talaga madali magnegosyo o kaya dumiskarte. Yung iba, pinapalad lang din talaga sa buhay. Pero sa panahon din natin kasi ngayon mga tol, hindi na talaga sa porket nakapagtapos ka, doon mo na masasabi kung may mararating ka sa buhay mo o hindi. Minsan nga kung sino pa yung mga dropout yung pa yung boss ng mga nakapagtapos na valedictorian o summa cum laude. Ang boss nila, yung kaibigan nila o classmate nila na loko-loko dati sa school. Di ba? 2 taon ng implementasyon ng programa, marami na raw sa kanyang mga naging estudyante ang naging matagumpay sa kanilang piniling karera. So katulad ng mga naging estudyante ko, karamihan sa kanila mga tagumpay na sa larangang pinasok nila. Meron nga dyan, nasa media. Well, iba-iba rin ang definition ng success Hindi porket marami kang pera, yun na yung meaning ng success. Marami dyan ang ibig sabihin ng success. Yung sa kabila ng hirap na pinagdaraanan mo is kung ano yung ginawa mo at gusto mong gawin na ipagtagumpay mo at masaya ka sa ginagawa mo. Regardless kung maliit lang ang sahod mo o hindi, pero kung yan talaga yung dream job mo, successful ka nun. Diba? Tagumpay naman sila kasi ginamit nila yung natutunan nila. So, maganda ang purpose ng K-12, no?
maging yung ating mga graduate talagang maarmahan sila ng tinatawag natin 21st skills na makikipagsabayan tayo sa ibang bansa. Pero ayon sa Teachers Dignity Coalition, may basihan naman sa Estrada sa pagsusulong ng panukala. Dahil hindi naman talaga handa ang sektor na edukasyon nang una itong ipatupad ng gobyerno. Yeah. Kulang rin anya ang pondo para sa programa kaya hindi nagtagumpay. Na discourse na usapin na usapan tungkol po diyan Aminado rin si Education Secretary Sani Angara na hindi naging magandang implementasyon sa nakaraang dekada ng K-12 program. Yan ay dahil sa mga subject na ipinasok sa curriculum, dahilan kaya nakakahon ang mga bata at hindi nabigyan ng pagkakataon na pumili ng mga subjects na nais silang matutunan. Pero sa pasukan ngayong Hunyo, babaguhin na anya ang senior high school curriculum na ipapatupad muna sa 800 mga pilot school sa buong bansa. Pag-aaralan nila ang magiging resulta nito at ipaubayan naman sa 2 kapulungan ng Kongreso kung itutuloy o hindi ang implementasyon ng senior high school program. Mayan Corvera para sa Mata. Di ba mga tol? Ito isa sa mga problema. Actually, yung K-12, sige, may problema sa mga ipinasok na curriculum. Pero isa rin sa problema kasi ng bansa, tignan nyo to Sabi rito sa isang balita mula rito sa UNTV News, pasok ang Pilipinas nasa top 10 ng worst countries for workers. Batay yan sa report ng ITUC. Well, panoorin natin to mga tol. Nasa top 10 ng mga worst countries for workers ang Pilipinas, batay sa report ng Workers' Rights Watch na International Trade Union Confederation na inilabas kahapon. Kasama ng Pilipinas ang mga bansang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia at Turkey. Batay sa report, kasama sa mga batayan ang karapatan para magsagawa ng protesta, collective bargaining agreement, karapatan sa pagtatayo o pagsali sa mga unyon at karapatan sa hustisya. Ito ang ika-9 na taon na kabilang ang Pilipinas sa worst country for workers. Grabe, Sa no? kabila nito, patuloy naman ang 9 na taon kasama ang Pilipinas sa worst country for workers. pamahalaan ng Pilipinas sa paglikha ng mga programa na makatutulong para sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa. Yan ang problema din kasi, di ba? Mismong nasa bansa din natin talaga yung problema. Kaya nga hindi natin masisisi yung ibang mga nag-aral talaga maigi, pinipili na lang nila magtrabaho na lang sa ibang bansa kaysa magtrabaho sa kanilang bansa o sa kanilang mismong sariling bayan dahil nga sa kalagayan din dito mga tol sa atin. Lagi nga natin pinag-uusapan, di ba, yung Taiwan. Napakaliit lang yan, di hamak na mas malaki pa Luzon dyan. Pero di hamak na mas maunlad yan mga tol kaysa sa atin. Sa katunayan nga, ang dami nating OFW dun, di ba? Nakikipagsiksikan sila dun kaysa nandirito sila sa bansa natin. Mas pinipili nilang magtrabaho dun dahil nga mas okay yung benepisyo, di ba? Mas okay yung sahod sa kanila, di ba? Hindi lang sa Taiwan mga tol, maging sa ibang mga bansa, lahat okay. Dito sa Pilipinas, ang daming talaga masasabi pa nating kulang na dapat pagtuunan talaga ng pansin ng mga leader na itinatalaga natin sa ating bayan. Ikaw bilang Pilipino, ano masasabi mo doon sa kagustuhan ni Senator Jinggoy na alisin na yung senior high school o yung mandatory senior high school sa K-12 program dahil di naman din daw nakakatulong at bigo mga tol na yung purpose talaga nun is magkaroon na ng trabaho agad-agad yung mga estudyante pag-graduate ng grade 12 kahit di na daw sila mag-college, di ba? Yun naman talaga dati yun. Pero nga, bigo rin naman sila makahanap ng trabaho. Marami kasi talagang kakulangan pa rito sa ating bansa Pwede kayong magbigay ng komento mga tol sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.